Guys, welcome to my channel. Today, nandito tayo ngayon sa Marikina. Punta tayo sa Bud's Car Parts and Accessories para magpapalit ako ng tint. By the way, yung Bud's Car Parts and Accessories, meron na siyang bagong shop dito sa Marikina. Dati kasi nandun siya sa isang maliit na area. Ngayon, malapit na siya dito. Malapit siya may munisipyo ng Marikina. So ito yung dati kong pinagpakabitan ng ceramic pin. Maganda kasi ang service kaya bumalik ako sa kanya. By the way, ang may-ari nitong shop is si JM at saka si Jack Resurrection. Magkapatid sila. They have very good service at saka maganda na yung shop niya. So nakakatuwa naman kasi dati from a small beginning, ngayon lumaki na sila. Ngayon ang current setup ko, naka-clear tint siya na may blue shade. Ito yung X-Film na ceramic tint. Yung clear tint ko na ito, mga 1.5 years na sa akin. So medyo sawa na ako. So gusto ko naman magkaiba ng look. At saka summer ngayon, gusto ko medyo dark shade naman. At the same time, yung privacy din para hindi ako masyadong kita sa loob. By the way, itong shop ni Bud's Car Parts and Accessories, ito matatagpuan dito sa Marikina area along Flamingo Street. Meron siyang tinting room na, and then in the future mag-o-offer daw siya ng ceramic coating. Bagong-bago pala yung shop niya, malinis, magandang pagkaka-execute. Natuwa naman ako kasi from a small shop, lumaki na yung shop niya, which means na maganda yung business niya. Okay, pinasok natin dito sa tinting room niya. Ito nga pala is fully air condition, kaya malinis. One thing I noticed, yung mga tauhan dito sa shop, sila pa rin since last year nung bumisita ako sa kanila doon sa kanilang old shop. Okay, ready na tayo sa privacy setup. Sa Europe kasi saka sa Japan, uso dun yung naka-privacy glass. Sa Australia naman, nauso yung PPB. Paglabas ng kasa, naka-privacy glass na rin eh. So yun ang gagayahin natin. Okay, preparation time. So nagse-set up na sila para magkabit ng tint. Nilalagyan nila ng takip yung mga sidings, and then susukat sila ng mga ikakabit, and then isinarado na nila yung tinting room. By the way, I was given two options. One is patungan yung existing na clear na tint, and the other one is tanggalin yung clear tint bago lagyan ng panibago. So I decided na tanggalin nila yung luma para mas maganda, kasi ang feeling ko kasi pag pinatong mo dun sa lumang tint baka magkaroon pa ng reaction, at syempre medyo may gas-gas na rin yun. So para maiwasan yung problem, pinatanggal ko na. Para madaling matanggal ang tint, normally ang ginagawa nila dyan, ini-spray mo ng tubig para pag lumambot na siya, pag hinila mo, kasama na rin yung adhesive, so malinis. Dito naman sa tailgate, since malaki yung glass area nito, ang ginagawa nila dyan, nilalagyan niya ng plastic. Yung dating tinanggal dun sa mga tint, binabalik niya doon. Tapos, ini-spray niya ng tubig para mababad yung tint. Kasi, yung defogger, baka masira. Kailangan palambutin mo na yung tint para mahila. So, pagka medyo nababad na for a few minutes, saka nila tatanggalin yung tint. Okay, nagpe-prepare na sila. So, sinusukat yung size ng tint para tama yung cut. And then, nililinis na mabuti yung glass,
Yan yung itsura nung tint na tinanggal, yung kulay blue shade na clear. So kailangan din matyaga kasi yung nagkakabit nito o yung naglilinis per se, para pag kinabit mo yung tint, walang dumi. So dapat careful ka rin sa paglilinis para yung glass hindi magasgas, especially yung cutter na ginagamit nila, matalas yun eh. Okay, dito naman sa tailgate area, medyo malapad yung glass. So kailangan maganda yung kapit ng tint. So normally ang ginagawa niya dyan, meron kang heat gun para mas maganda yung kapit bago mo tanggalin yung pinaka-backing, bago mo ikabit. Okay, check naman natin yung right side. So ito, ready na yung tint, tinatanggal na niya, malambot na. So hinihila na niya, and then pagkatapos niyan, lilinisin naman niya yan para kabitan ng bagong tint. Yan ang itsura ng clear tint na tinanggal. It's actually clear. Maganda yung heat rejection. Ang ano nga lang dito is kitang-kita ka sa loob. Kung magpapatin kayo dun sa may tint room para iwas alikabok. Ang kalabang kasi ng tint yung alikabok. Normally, pag na-trap yun dun sa loob, pangit na. So, huwag kayo dun sa mga sa labas lang na walang tint room. Okay, nagsukat na siya ng tint na ikakabit, tapos kinat na niya. Yun ang ilalagay niya dito sa window. May papakabit ko pala yung X-Films na ceramic tint. Available siya in different shades. Merong light, merong medium, meron ding super dark. And then, of course, meron din silang clear. Ito nga pala yung ceramic tint na uso ngayon. Yung modern technology na yan. Hindi yan yung nagkukulay talong. So, ipapakabit ko yung super dark. Why super dark? Kasi clear na yung sa harapan eh. Para ma-compensate niya yung darkness. Ito, tinatanggal na yung tint dito sa may tailgate. Medyo malaki kasi yung glass, kaya dahan-dahan din. Dapat maganda rin ang pagkakalinis nito para hindi masira yung rear defogger. So, ito yung natanggal na clear tint na may blue shade. So, yan. Malinis na yung window. So, ready na siyang magkabit ng tint. So, he removed the backing na plastic na para may kabit na niya dun sa glass. So, kailangan magaling din yung nagkakabit, no? Para maiwasan yung bubbles. Kasi pag may mga na-trap na tubig dyan, nagkakaroon yun ng bubbles eh. Then, kailangan mong hagudin carefully para mas maganda yung kapit. Ang technique niya dito, binabalik niya yung backing na plastic sa likod. Tapos doon niya hinahagod para hindi magasgas yung likod. Yan ang style nila ng pagkakabit dito. So kapag mayroong plastic na backing, medyo protected ka kahit medyo idiin mo yung pangkabit mo. Iwas na gasgas yung sa loob. So yan, pag maganda na yung dapat, sa kanya tatanggalin yung plastic. Tapos cleaning time na. Ayan, malinis na. So ito na yung itsura ng isang side. Ito na yung nakakabit yung dark dito sa likod. Okay, akit naman tayo dito sa second floor habang tinatapos nila yung pagkakabit ng tint. Pasok tayo dito sa loob. Meron siya ditong sofa dito sa receiving area. By the way, nagbebenta rin sila ng mga car accessories nga pala, nagkakabit din sila. And then, dealer din sila ng Motul. So, pwede kayong magpa-PMS pala dito.
Very relaxing dito sa second floor. So, pwede kayong maghintay dito habang hinihintay nyo na matapos yung sasakyan ninyo. Tanungin natin itong receptionist dito. Yung mga masisipag niyang ano, no? Yan, kaway-kaway naman dyan. pag magpapa ng tint dito, nagpapa-schedule, no? May schedule. May schedule para ma-accommodate. 4 hours kasi yung installation na. Oo. Kaya may schedule. So pagka walk-in, medyo mahirap kasi maghihintay ka pa. Depende sir kung marami kung naka-schedule ng araw. Oo. Pero kung wala, Kung wala, so pwedeng ano lang, by chance, no? Pero mas maganda kung may, kung may may schedule po. may schedule. Oh. Dito sa may area na to, ilalagay niya yung kanyang painting booth. Sabi niya, ini-import para hindi pa dumarating. So magkakaroon din siya ng painting service. Tanungin nga natin si Jack. This year, magka-car wrap din kayo? Ceramic coating, Ceramic coating, saka detailing, exterior detailing, exterior detailing. Ah, okay. saka interior din. Oh, and then magkakaroon ka ng oven dito, no? Yan, dito. Oven for painting. Ah, okay. Maganda ito. Ang ganda ng shop. Malinis. So, guys, kung kailangan nyo ng accessories, painting, tinting, at later on, detailing, magkakaroon din sila. Ceramic coating. Ceramic coating, magkakaroon din sila, no? Lalagay ko yung address dito sa baba. Punta kayo dito. Mababait sila, actually. Yun ang gusto ko sa mga shop, no? They care for the customer. So, mafe-feel mo talaga yung care for the customer. Kasi yung ibang mga, di ba, di ko man nila lahat. Yung iba is talagang just for the money, pero they don't care about yung feeling ng customer, di ba? Yun ang maganda, yung after-sale service. Okay dito sa Buds and Accessories. Detailing. Detailing. Saka ceramic coating. Kailan kayo mag-ceramic coating? This year din. Yung kabilang yan, meron pang ano dyan eh, may roll up dyan. Ano yun? Milk tea shop. Yung kabilang. Yung kainan. Ah, okay. Marami pa dun. So, ito yung mga gentry na bios? Oo, yung nagpapalit na ng facelift. Okay. 3.5. So, yan yung mga stock nila, iniwan nila. Iniwan nila. Ito nga pala yung project ka ni JM, yung kapatid ni Jack. Ito yung Honda Jazz GK. Ang suspension niya is Cusco, tapos yung brake niya yung endless, hindi biro yung presyo nito. Ang specialty nga pala nila yung aftermarket parts ng Vios, and most especially nag-facelift sila ng mga Vios. So kung may Vios kayo, gusto nyo magpa-upgrade, dali nyo dito. Yan yung mga carbon hood ng Gen 3, Gen 4, saka trunk, saka fender. May fender din. Mga carbon yan, no? Mga carbon. For Vios yan. For Vios yan. So you're specialized talaga sa Vios? Yung pag Vios talaga, madalas halos lahat ng parts meron. Okay. And you get it from Thailand, no? Pero itong carbon local lang. Local. Itong carbon local? Meron na pala supplier ng local niyan? Meron na. Handmade. Ito yung sample ng facelift nila ng Vios. Iba yung harap niya than the Philippine specs. Ito kasi Thailand. Ang lakas ng dating na nagagawa ng facelift sa Vios. Ito nga pala, naka-air suspension built by Fitment Engineering. Si Fitment Engineering yung nag-i-specialize sa air suspension. Yung ang palaging pinapanood ng anak ko. May mga build din kasi na si Fitment na Montero Sport. Gandang-ganda ako dun. Check nga natin itong Vios. Sa cellphone na Sa cellphone pwede. Tapos meron din dun controller. Ganda. Punuin ko lang yung tank. Okay, balik na tayo. Tapos na, naikabit na yung sa likod. Bali, clear doon sa, sa harap, sa passenger side, saka driver side, saka sa windshield. Tapos dito sa second row, saka doon sa third row, super dark ang aking pinakabit. Then, nilalagyan nila ng sticker itong window switches dito para hindi nyo maibaba kasi mga 3 days mo yan dapat hindi maibaba. Para protection yan para hindi magalaw yung, yung window.
Yan ang itsura niya sa likod. Nag-iba talaga yung look niya from the previous one na clear tint siya. So tingnan natin, ilabas natin dito sa para makita kung ano itsura niya pagka maliwanag. So parehas na sila ng Mazda 3 na naka-privacy look ang itsura. Dito, blue shade, yung sa Mazda 3, green shade yun. Ganda rin pala. So ito na yung itsura niya sa labas. As you can see, parang mas formal na siyang tingnan. Kasi dati, di ba, parang medyo younger crowd ang appeal. Ngayon, parang siya, medyo mature, sophisticated, may pagka-mysterious ng konti. Okay, check natin sa loob. Nung chinek ko dito sa loob, nag-iba yung feeling. Parang mas secure siya. From the inside, it looks like this. Ito yung sa harap na naka-clear na shade ng blue. So, clear tint siya. Then if you look at the back, walang masyadong pagkakaiba from the inside. Maliwanag pa rin from the inside. Although, if you look sa labas, madilim yung second row saka yung sa third row. So, yan ang itsura niya from the inside. So, hindi siya ganun kadilim sa inside kasi nga light yung sa harap. So, na-compensate yung darkness ng tint. By the way, salamat nga pala sa mga installer. Sila pa rin yung nag-install 1 year ago. Malinis gumawa. Good job, guys. So, I've made video clips for different angles para makita nyo lang. Okay, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!